Mahigit 1 linggo na ngayong walang pasok dito sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur, sa Mindanao. 38 mga guro kasi ng eskwelahan ang di umano nag-resign. Ang kanilang rason, takot. Ang kasamahan kasi nilang guro, walang awang binaril sa ulo. Ilang metro lang ang layo mula sa kanilang paaralan. Ang tama po dito sa likod, agad-agad naming dinala sa malapit na hospital kung ano pinawian po ng buhay. Ang nasa likod ng krimen, walang iba kundi sariling estudyante ng biktima. At hindi natatangi ang nangyaring krimeng ito dahil sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang kaso ng pamamaril sa loob at labas ng mga eskwelahan. Ang kailangang pag-aralan ng lipunan ngayon, ligtas pa ba ang ating mga estudyante at guro? Ang biktima, ang 37 anyos na si Danilo, tubong Trento, Agusan del Sur, mahigit 1 dekada nang nagtuturo ng Filipino sa Balabagan Trade School. Mabait daw si kuya, professional daw pagdating sa school kasi pag student niya sa loob ng campus, sa labas, friend niya. Ayon sa mga saksi, umaga nitong August 4, habang naglalakad papasok si Danilo, bigla na lang daw itong binaril sa ulo. Ang guro bumulagta habang ang suspect agad na umiskapol. Pag-responde namin, agad-agad namin dinala sa malapit na hospital kung ano pinawian po ng buhay. Si Cherry Rose agad bumiyahe papunta sa punerarya. Umiyak pa ako. Sobrang lungkot kasi minsan lang kami magkita. Tapos yung pagkikita namin, patay na siya. Sa pakikipagtulungan ng kapatid ng suspect na isa ring pulis, natimbog nila ang may sala sa kalapit na bayan ng Marugong nitong August 7 at nagpaunlak ng panayam sa aming team. Itago natin ang suspect sa pangalang Allen, first-year college student, isa sa mga estudyante ni Danilo. Totoo raw na nabigyan siya ng INC o incomplete na marka ng kanyang guro. Pero hindi raw ito ang dahilan kung bakit nandilin ang kanyang paningin. Yung mga pananalita ni Sir Dan, sakit pinag-officer. Baka hindi niya ko pinetraw ito mga pang-student ito. Ang advice sa kanya, si the guidance counselor para maayos yun. Minasama niya yung pag-advise sa kanya at saka hindi niya inintindi mabuti. Pinapaaral kasi siya ng kanyang kuya. So dahil siguro sa takot, mapagalitan siya ng kuya niya, hindi siya makaproceed to second year level. Ang solusyon niya, binaril niya. Napag-alaman ng aming team, hindi lang pala sa klase ni Danilo may INC o incomplete na marka si Allen. pero bakit si Sir Dan yung... Kasi over nandun. Kasi tinakbakan siya. Pero yung iba ng teacher na nang bagsak sa'yo, may plano ka ba sanang saktan din sir? Hindi. Kasi wala sila kung kinalaman. Ang baril na ginamit ni Allen, isang caliber 45 pistol na pag-aari raw ng yumaon niyang ama. Kasi nung namatay yung tatay ko, tinago ko yung ano ko, torrent ko, sir. Ito kasi sa amin, sir. Maraming rito dito, mga family kills doon. Pwede itong murder dahil ito ay meron makikita dito na talagang pinlano niya yung pamamatay. Meron evident premeditation at may pag-amin siya dito. So kung nagkamilang kahit gusto nila lang, sir, mga nagsisisilaw sa akin. Kasi yung person, hindi may ako nang sir. Tuloy man yung kaso namin sa kanya, sir. Dahil sa nangyari, napabalitang maraming kasamahang guro si Danilo na balak ngayong mag-resign kung hindi man nagpapadestino na sa ibang paaralan. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng Balabagan Trade School tungkol dito. Tumanggi rin silang magpa-interview. Samantala, nitong Miyerkules, ang gurong si Danilo inihatid na sa kanyang huling hantungan. Mahal na mahal ko po yung kuya ko. Sinasabihan ko siya palagi, uwi ka na dito. Yun nga, sinasabi niya sa akin, safe ako dito, huwag kayong mag-worry dyan. Ngayong wala na siya, mas nalungkot po kasi
Hindi na namin siya makikita forever. Kung andito ka man ngayon sa paligid, kuya, don't worry kasi ilalaban namin ang iyong justisya. Ito namang Martes ng umaga, magkakasunod na putok ng baril din ang umalingaw-ngaw sa tapat ng isang eskwelahan sa Midsayap, North Cotabato. Ang principal ng Agriculture Central Elementary School, si Arlene Alcibar, sugatan matapos ma-ambush at pagbabarilin ng riding in tandem. Siguro mga 8 basyo yung nakita doon, sir. Dito yun tumama sa may shoulder niya, sir. Saka may 2 kabaon na bala doon sa may likuran niya, sir. Pero nasa safe naman na kalagayan po yung ating victim. Nakakaalarma ang sunod-sunod na mga kaso ngayon ng barilan sa mga eskwelahan. Gaya rin ng nangyari sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija nito lang August 7, kung saan 2 pagkasunod na putok ng baril ang narinig. Ang mga biktima parehong mga estudyante. Ang 15 anyos at grade 8 student na si Shane at ang 18 anyos na si Menard na dating niyang nobyo. Na siya ring bumaril kay Shane, si Menard kinalaunan, nagbaril din ng sarili. Sa sahig ng classroom kung saan nangyari ang pamamaril, bakas pa rin ang mga marka ng natuyong dugo. Taong 2023 nung naging magkasintahan daw sina Menard at ang dati niyang kaeskwelang si Shane. Dahil OFW ang ina ni Menard sa Dubai, ang nanay ni Shane daw na si LV ang itinuring niyang pangalawang ina. Sa akin nga daw niya po nakita yung pagmamahal ng nanay. Mula pagkabata, ako na kasama niya dahil nasa abroad yung nanay niya. Pagkakakilala ko sa bata na yan, hindi naman siya violente kahit minsan. Wala naman din sinasabi dun sa ating May problema ako. Hindi na nga daw po siya pinapansin. Wala po siyang mapagsabihan kaya sa akin po nagsasabi. Bukas din daw si Menard sa kanyang tita LV sa estado ng relasyon niya sa anak nito. Kada may problema sila, nagsusumbong sa akin yun, na hindi na siya kinakausap nito. Kaya sabi ko, bigyan mo ng ang oras tong anak ko, lalo yan, nag-aaral yan eh. Sina Menard at Shane naghiwalay, kaya para mapagtuunan ng pansin ang pag-aaral, nagdesisyon ang kanilang pamilya na paghiwalayin sila ng eskwelahan. Kaya si Menard inilipat, habang si Shane na chismis noong buntis. Tumawag sa akin na iyak na ng iyak. Sabi ko, magtatagan mo yung loob mo dyan, tsaka huwag kang umiiyak. Hindi naman totoo. Ang paratang kay Shane, nakarating kay Menard na ikinagalit nito. Sa isang Facebook post, ipinahayag pa ni Menard ang kanyang saloobin. Nagmahal ako ng totoo. Ginawa ko lahat para sa'yo. Hanggang kamatayan na to. Ikaw lang yung babaeng panghabang buhay ko. Ang post agad daw binura ng binata. Humingi rin daw siya ng dispensa kay LV. Sabi niya, tita, sorry po. Talagang gusto niyang magpaliwanag. Binago ng anak ko yung account niya na hindi na siguro niya mabuksan. Parang doon na niya napagsama-sama yung isipin niya. Hanggang umaga nitong August 7, si Menard pumuslit sa eskwelahan ni Shane. Bit-bit ang isang baril. Dumiretso ang binata sa classroom kung saan nakatambay noon si Shane. Gusto daw kausapin yung victim nung ayaw pumayag. Bigla na lang pumasok sa classroom. Binaril po yung victim. Pagkatapos niyang barilin yung victim, isunod na po niya yung sarili niyang barilin din sa ulo. Wala na po siya nakakawento sa amin na about Quran. Di po namin alam na gagawin po niya. Minsan, makakakita tayo ng pagbabago sa behavior, hindi na pumapasok yung bata, hindi na niya ginagawa yung mga dati niyang ginagawa. Ito yung mga bata na mas dapat nating kinakausap. Isinugod si Shane at si Menard sa ospital. Pero dahil sa tama ng bala sa bungo, si Menard binawian ng buhay. Nagkamali lang po si Menard dahil nga po sa pagmamahal po na
Sana po mapatawad po nila. Si Shane naman, na koma. Medyo mababa na rin po yung blood pressure po niya. Wala na po siyang sarili pong paghinga. Makalipas ang halos 1 linggo, si Shane namatay din. Niisip ko yun, tuwing magigising ako, naalala ko siya. Hindi ko na pala makikita ngayon na lang. Sien, Apo, alam kong mabait kang bata. Alam kong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasama ka niya. Sa Kanya ka namin ipinagkakatiwala. Hindi man lang kita nakausap na nung huling araw mo. Sorry, wala ako sa tabi mo nung nangyari yun. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun, di ba? Namimiss ko yung lagi mo sinasabi sa akin na I love you, Mama. Ang tanong ngayon, saan nanggaling ang baril na ginamit ni Menard? Sinusubukan namin yung ibang paraan na kung paano matrace yung baril, kung meron siyang burado or talagang wala nang serial number. Wala akong idea sa baril. Matagal pa akong naging tanod pero hindi ako nagdadala ng baril at saka ng batuta. Inisyuhan ako ng baril, hindi ko man lang minsan naiuwi dito sa bahay dahil ayoko nga at maalis ako palagi. Ang pamunuan ng Santa Rosa Integrated School nananatiling tikom ang bibig sa nangyaring krimen sa loob ng kanilang campus. 1 linggo rin silang hindi nagklase matapos ang nangyari. Kung mapatunayan na yung school negligent sa pagpapanatili ng seguridad ng mga estudyante, maaaring makasuhan ng civil case. Nasa Child and Youth Welfare Code kasi natin na sinasabi nun, ang mga paaralan at mga opisyalis nito ay may katungkulan na pangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Kung lisensyado po kaming gwardiya, pwede kami kumapkap ng tao. Itong Biyernes, nagsagawa sila ng misa. Ang sunod-sunod na mga kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan nitong buwan, lubos na ikinababahala ng DepEd o ng Department of Education. Kinukundina natin itong mga ganitong mga pangyayari. Marami tayong ginagawang paraan upang ito ay mamitigate, if not matapos talaga. Pinag-igting natin ang seguridad ng ating mga paaralan. Yung 911 ay a very effective tool. 3 calls, may sasagot doon, and then in 3 minutes may magre-respond na. Tiyakin sana natin na may sapat na pondo yung ating mga eskwelahan upang mabigay yung pangailangan sa security personnel. Dapat may sapat na bilang ng mga guidance counselors sa ating mga eskwelahan upang ma-attend yung ating mental needs ng ating mga kabataan. Sa ating mga guro, we are also assuring you we're doing the best we can in order to protect you, to make you also feel secured in the classrooms. Kasi pag nag-may-ari tayo ng baril, license lang po yun para mag-may-ari tayo. Pero it doesn't necessarily automatic. Pwede siyang dating sa labas. Meron pong another permit na kinakailangan kunin. Ito po yung permit to carry firearms outside of residence. Pag nahulihan po tayo ng illegal na baril, siyasaad po sa batas na maaari pong mabigyan ng parusang prison mayor sa medium period or 8 to 10 years. Kailangan talaga magkaroon ng seryosong reforma sa batas. Tingnan talaga yung permit to carry. Tingnan yung pag-handle ng mga baril, storage, etc. Yung mga nakukumbis ng baril, dapat yan masakin kagad. Mainit ding pinagdebatehan sa Senado kung nararapat bang ibaba ang edad para sa criminal responsibility. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. It's a holistic program na kailangan gawin ng government, hindi lamang yung pagkulong. Kasi yung pagkulong, again, hindi siya guarantee na yung isang bata ay matututo sa loob ng kulungan. Dito sa Pilipinas, mahigpit ang bentahan ng mga baril. Gayunman, hindi maitatanggi na may ilang mga lugar dito sa atin kung saan maluwag na nakakaikot ang mga baril. Pero sana,
Huwag naman sa ating mga eskwelahan na itinuturing pa namang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan. Mga pugad ito ng pag-asa at hindi puntod ng mga pangarap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.